pala hindi umiingle, etong si Sara Duterte mga kababayan sa issue ng impeachment laban sa kanya kasi may niluluto na pala sila. May niluluto na sila na kung sakaling si Sara Duterte ay ma-impeach, meron na po silang patatakbuhing presidente. At kilala nyo kung sino yung presidente na patatakbuhin nila mga kababayan. Pakinggan nyo tong balitang to. Naghahanda na ang kampo ng mga Duterte kung sakaling hindi makatatakbo si Vice President Sara Duterte sa halalan sa susunod na taon. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na nag-usap na sila ni former President Rodrigo Duterte at plano nilang patakbuhin si Senator Robin Padilla bilang Pangulo sa 2028 kung madidisqualify si Vice President Sara Duterte sakaling matalo sa impeachment trial. Biruin niya mga kababayan Ang katuwiran kasi dito ni Panelo, sabi niya dito, nag-usap na kami ni Presidente PRRD or FPRRD. Pag yang si BP Sara pinakulong ninyo yan, ang patatakbuhin namin si Robin Padilla. Pag si Robin Padilla, game over na. Ibig sabihin, panalo na daw po etong si Robin Padilla mga kababayan. Kung sakalin na eto yung patakbuhin po nila, kapag ka hindi na pwede, etong si Sara Duterte. Eto 3 months, matagal na po nilang napagplanuhan to. Etong bidyong ito mga kababayan, 3 months. Kaya lang siya umiinit ngayon at nagba-viral especially sa TikTok kasi nga merong ginawang matinding drama etong si Robin. Meron siyang speech na binitawan dun po sa The Hague, Netherlands. And then kumalat din yung video ni Robin Padilla na kung saan mga kababayan, nanlapang. Nanlapang ng isa nating kabayan di umano. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Tiwala si Panelo na malaki ang tsansa na manalo ni Senator Padilla kung itong ipapalit nila kay BP Sara. Anya, nakausap na niya si Senator Padilla tungkol dito at speechless umano ang senador sa plano ng kanyang partido. Talagang wala masasabi yan. Kasi alam naman po natin, sa pagiging senador pa nga lang niya, wala pa nga ata siyang nagagawa. Hindi nga natin alam kung may naipasa na ba siyang batas o kung naipasa na ba yung batas niya patungkol dun sa sa ipinagbabawal na damo. Diba mga kababayan, di natin alam kung may nagawa na ba itong si Senator Robin Padilla or may nagawa na ba siyang batas or may naipasa ng batas. Kasi kung tutusin mga kababayan, paano ito magpipresidente kung wala naman siyang alam sa pagiging isang presidente? Alam ko masakit mga kababayan yung katotohanan pero yun yung totoo. Kasi kung tutusin talaga, eto pakinggan nyo mabuti to Pakinggan nyo mabuti. Wait lang, ituloy muna natin to. Tapos na pala to. So idiretso na po agad natin yan dito mga kababayan. Kasi paano magpipresidente? Etong si Robin Padilla, siya na nga mismo ang nagsabi na hindi po siya abogado pero isa po siyang abogago. Yun po yung sabi niya. So eto yun mga kababayan Eto yung source natin, si Imdramatic 2 dito po sa TikTok. Inilipat ko lang yan dito, gawa ng mahina kasi pag dito hindi natin gaano maririnig. Pero pag dito, malakas. Eto, pakinggan natin. Alam nyo, hindi ho ako abogado. Abogago. Yan. Paano siya magiging presidente mga kababayan? Aminado siya na hindi siya abogado. Pero isa po siyang abogago. Yan po yung sabi niya. So paano siya magpipresidente? Doon pa nga lang sa pagiging senador. Hirap na mga kababayan. Paano pa kapag ka nagpresidente, etong si Senator Robin Padilla? Alam nyo ang nakikita ko dito, kaya eto yung gusto nilang patakbuhin. Kasi pag nanalo tong presidente, alam nyo kung ano yung mangyayari? Hahawakan pa rin ng mga Duterte etong si Robin Padilla. So ang lalabas niyan, ang may kontrol ng bansa, mga Duterte pa rin. Kasi nga alam naman po natin mga kababayan, na hindi naman talaga kayang magpresidente ni Senator Robin Padilla. Sa pagiging senador nga, hirap na paano pa kaya kapag ka nagpresidente? Kung si Sara nga mga kababayan, alanganin na sa pagtakbo bilang presidente at pagganap bilang isang presidente, paano pa pagka si Robin Padilla na? Tapos a-attend sa mga bilateral summit. Di na nga mote. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang ating pong panauring pangdangal talaga. Siyempre, unang-una, si Atty. Roque, hindi po ako.
Opo, ako po ay nandirito para magpakita po ng suporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Katulad po ninyo. Alam naman niyo po siguro na ako din nung araw, nung 2016, kapatid niya na si Jack and the Beanstalk. Si Pedro. Kilala niyo si Pedro? Si Pedro. Katulad po ninyo, parehas tayo. Naintindihan ko kayo, mga abono nyo. Lahat kayo abono dito. Wala namang bayad. May bayad ba dito? Wala! Ah. Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Yun. Ayun. Sana all! Pinaka pagkakaiba ninyo natin sa iba. Sa iba, hindi na ako magpapangalan. Pagkakaiba natin sa iba. Sapagkat tayo, sarili nating gastos. Ah. Organic. Meron pa bang tatalo kay Tony Roque? Wanted ngayon. Dahil sa pagmamahal niya sa ating Pangulong Rodrigo. Ouch! Ang sakit naman nun. Hoy, Robin Padilla, pasimple mo namang ipinapahiya si Atty. Harry Roque. Alam mo nang alam mo nang wanted yung tao, pagkakalandakan mo pa. 'Di ba? Kung nag-iisip ka ba naman ng tama, alam mo nang wanted yung tao pagkakalandakan mo pa sa mga taga Netherlands. 'Di ba mga kababayan? Pasimple mo namang ipinapahiya. Palakpakan po natin. Sabi sa Maynila. Wanted ba siya ngayon? Oh, Senator Padilla, wanted ka. Kita nyo Kita nyo yung tanungan ng mga tao. Wanted ba siya ngayon? Kasi nga kung tutusin, hindi naman talaga alam ng mga taga Netherlands yung iba na wanted itong si Harry Roque. Pero dahil nga sinabi ni Robin Padilla na wanted daw itong si Harry Roque, nagka-idea ngayon yung mga taga The Hague, Netherlands. Kasi di ba nagtatanong yung iba, wanted ba siya ngayon? Hindi kasi talaga nila alam na wanted itong si Roque. Bakit hindi Si Robin Padilla lang ang nagsasabi. mo hulihin? Total, mahilig ka naman sa, tinatawag nilang citizen's arrest. Naalala po ba niyo? Pinuntahan natin sa Pilipinas. Lowbat na. At gusto natin, Ay, sino yan? Kay ano? Kay Alvin? Alvin Akin. si Trillanes Kay na Alvin. sila. Nakaka-high blood! Talaga kamuntag nun eh. Ah, Nakaka-high blood! Isipin ninyo, bakit ang isang Atty. Roque na dating human rights, hanggang ngayon, human rights lawyer, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga tao, kasama natin! Bakit nila pagbibintangan yung Pangulo natin? ang bigat nun mga kababayan, ano? Si Harry Roque, alam naman po natin na abogado talaga na nagtatanggol sa mga tao na nalabag yung karapatang pantao nila. Pero ang dinidepensahan ngayon ni Roque, yung taong lumabag sa karapatang pantao ng iba. Alam nyo ba mga kababayan, sinasabi ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, especially sa mga katulad namin, na nagtatalakay ng mga balita about kay dating Pangulong Duterte, sinasabi nila na kinakampihan daw namin yung mga adik. Kasi nga daw, ipinagtatanggol namin yung mga binawian ng buhay doon sa madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato. At hindi daw namin kinakampihan etong si dating Pangulong Duterte. So, lagi naman natin itong sinasabi ng paulit-ulit. Ang dinidepensahan natin dito at ipinaglalaban natin yung mga inosenteng nadamay na hindi man lang dumaan sa due process, mga kababayan, katulad na lamang ng mga bata, katulad na lamang nitong si Kian de los Santos na hindi po dumaan sa due process. Lagi po nating tatandaan na kapag kang isang alleged suspect, mga kababayan, or kriminal, lagi po dapat dumadaan yan sa due process. Hinuhuli and then pinupusasan, dinadala sa bilangguan at nililitis. Pero dahil nga sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ang ginagawa nila basta lamang tumba ng tumba. Kasi mukhang hindi po ata nila naiintindihan kung ano po yung ibig sabihin ng due process, kung ano po yung ibig sabihin ng mga inosenteng na biktima or nadamay na wala man lang kaalam-alam. Wala man lang kaalam-alam sa ipinagbabawal na bato, katulad na lamang ng mga bata. Katulad na lamang ni Kian de los Santos na nadamay noong mga panahon na yon, na wala namang kaalam-alam sa isyu ng ipinagbabawal na bato. Kung baligtarin kaya natin, si dating Pangulong Duterte ang dadaan sa ganoon,
Tapos susuportahan at ipaglalaban natin. Tapos yung mga nang biktima sa kanya, doon pa tayo makikisimpatya mga kababayan. Diba? Kung baliktarin natin yung payag ba yung mga taga-suporta niya? Syempre hindi. Diba mga kababayan? So sana maintindihan nila na yung mga nabiktima, yung mga nabiktima, ang idinidepensa natin dito at yung due process. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Kapag ang ating Pangulo ay lumaban sa mga dayuhan, tatandaan natin yun. Ang ating Pangulo ay katulad nila Andres Bonifacio. Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi naman kasi tayo katulad nung iba nung mga taga-suporta niya na ipinapanalangin na sana mawala na si PBBM. Gumagawa pa nga yung iba ng mga larawan ni PBBM na nilalagyan ng kandila at kung ano pang kabastusan na pinaggagawa po nila laban sa presidente. Pero hindi tayo katulad noon. Ang hiling natin mga kababayan, sana humaba pa ang buhay ni dating Pangulong Duterte para harapin niya yung mga kaso na isinampa laban sa kanya sa International Criminal Court para mapatunayan niya yung kanyang sarili kung siya ba ay inosente or hindi. Mga kababayan, kaya sana humaba pa ang kanyang buhay, manatiling malakas ang kanyang pangangatawan para sa bawat hearing na siya ay kakailanganin sa International Criminal Court, may lakas siya para ipresenta yung kanyang sarili. Hindi naman tayo kasing sama ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, kaya ang hangad natin, humaba pa ang buhay niya at lumakas pa ang kanyang pangangatawan. Nila Jose Rizal, nila Antonio Luna na tumindig laban sa dayuhan. Idadamay nyo pa yon. Kaya kapag nakikita ninyo yung ating mahal na Pangulo na nakakulong, kinulong ng dayuhan, nagdudugo ang puso natin lahat. Hindi dahil ngayon lang. Nagdudugo ang puso natin dahil nangyari sa isang Pilipino. Ano ba ang sabi Senator Robin Padilla ni Antonio Luna? Walang nakakataas sa batas kahit pa presidente ka? Sana maintindihan nyo naman yon. Yung sinasabi ni Antonio Luna na walang nakakataas sa batas kahit pa presidente ka ng Republika ng Pilipinas. Kung may pananagutan ka, dapat mong harapin yan. Ang dati palang Pangulo, pwede nilang gawin yan. Paano pa kayo? Paano pa tayo? Isang pagkilos ito, mga mahal kong kababayan, na masasabi ko kayo mga bayani. Nung araw pa lang, paulit-ulit ko lang sinasabi yan. Ang pinapasok ng OFW, $35 billion a year yan. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Ayan. Mga kababayan maliwanag yan po yung speech ni Robin Padilla na kung saan sinabi niya hindi daw siya abogado, isa siyang abogago, tapos may mga sinabi pa siya about kay Roque na pasimpleng pamamahiya na wanted daw. Etong si Harry Roque mga kababayan kaya nagtatago dahil daw sa pagmamahal naman, sabay bawi, dahil daw sa pagmamahal sa mga kababayang Pilipino natin. So yan ba? Yan ba yung gusto ninyo na maging presidente? Na ipapalit nila kay Sara Duterte at patatakbuhin nila sa darating na 2028 national election mga kababayan. Kasi kung si Bongo yung nasa isip ng iba mga kababayan natin, imposible pong mangyari yan. Si Bongo mga kababayan, mahina, may pagka-weak po etong si Bongo. Kaya ang kailangan ng mga Duterte mga kababayan yung malakas ang loob at susuportahan ng mga tao at kahit papaano sikat. Kaya alam naman natin mga kababayan na si Robin Padilla ay isang artista at kahit papaano nakakakuha pa ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino natin. Pero ang sa atin kasi, utek, kawawa ang Pilipinas. Kawawa ang Pilipinas pag si Robin Padilla ang naging presidente. Bakit natin nasabi mga kababayan? Ito tingnan nyo. Yung sinasabi nating urge. Eto mga kababayan na panoorin nyo to. May nangyari kasi dito sa Dahig, Netherlands na kung saan nagpipicture taking sila mga kababayan tapos may pasimpleng lapang. Umandar yung urge mga kababayan na sinasabi ni Senator Robin Padilla. Ito. Yara! Spokesperson ng bayan, Attorney Harry Roque. Kanino pong anak ang nasa puno po? Beijing! Tawagan po natin, baka po tayo
Lapang! Oh! Lapang ba? Lapang? Tingnan nyo ha. Pak! Kita nyo ba yon mga kababayan? Kanino pong anak ang nasa puno po? Di may itsura din kasi yung isa nating kabayan, yung OFW. Kaya kahit sino talaga mga kababayan, pag umandar yung urge, yung sinasabi ni Senator Robin Padilla na na urge. Pag umandar yung urge na yon, mapapalapang ka talaga sa dahig. Lalo na mga kababayan, malamig dyan. Siyempre, kailangan ni Senator Robin Padilla ng kahit papaano makakapagpainit sa kanya. Beijing! Pak! Grabe, no? Eto, wala akong tutol dito mga kababayan na talagang idol niya, si dating Pangulong Duterte. Kasi mga kababayan, yung galawan nila publicly, talagang halos parehas na parehas. Parehas na parehas talaga yung galawan po nila. Na kung saan wala na silang tinitingnan. Publicly magawa lang nila yung mga gusto po nila. Alam nyo mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, kahit sino naman talaga. Kanino pong anak ang nasa... Ayan lalo na kung ikaw ay urge, ika nga mga kababayan yung sinasabi ni Senator Robin Padilla, mapapalapang ka talaga kasi unang-una may itsura naman itong isa nating kabayan. Kaya kahit sino talaga mga kababayan, mapapalanghap sarap. Pak! Okay, tanya yan langhap sarap. Tapos gusto nyo pang gawing presidente. Maawa naman kayo sa Pilipinas at doon sa mga kababayan nating mga magagandang babae. Paano pa kaya yung mga kababayan Pilipino natin? Kasi kung tutusin talaga mga kababayan sa totoo lang, eto kasi si Senator Robin Padilla, hindi kasi siya talaga pipede na magpresidente. Kasi nga, sa pagiging senador, hirap na nga, tapos dadagdagan nyo pa yung paghihirap niya sa pamamagitan ng pagiging isang presidente. Hindi niya na nga magampanan ng maayos yung kanyang trabaho, tapos isusubo pa ni Panelo sa isa pang malaking problema. Di lalo nyo lang pinahirapan etong si Senator Robin Padilla. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, halos parehas na parehas po sila ng galawan ni dating Pangulong Duterte. Ito, pakinggan nyo to. Kasi di ba natatandaan nyo noong mga nakaraang araw, natalakay natin, sana hindi tayo makapiright. Yan. Marami kasi nagagalit sa akin mga kababayan kasi sinabi ko na umaarte lang, acting lang, arte lang yung ginagawa ni PRRD doon sa doon sa ICC dahil nga kumukuha sila ng simpatya. Hindi nyo din kasi maiaalis sa akin na mag-isip ng ganon. Bakit mga kababayan? Kasi kung matatandaan nyo, wait lang, hanapin natin. Hindi ito. Yan, ito. Ay ganun, ayaw mag-play. Bakit ayaw nyo mag-play? Natin. Kasi mga kababayan, may video kasi si dating Pangulong Duterte na talagang kumakalat, na talagang sinasabi niya na pag may nakakasalubong siya sa politika, mga kalaban niya sa politika, talagang uma-acting po siya. Ibig sabihin mga kababayan, gimmick lamang po niya yung mga pinagagagawa niya. Pero anyway, bago natin hanapin yon, mukhang binura at... Ayan, eto. Eto na lang, dito na lang siguro, yan Laban ko sa politika. Gaganon ka agad ako. Pakinggan nyo May ako hulog. Ganon. Tingin naman yan sila. Sino? Kawawa. Sige pa. Diyan sa labi sa minila, ginaganon ko yan. Pero maya tawag kabugin mo sa uli ko mo. Kunin mo. Pero drama yan. Diba? Ito sa Diamond Hotel nung parte ng pulis. Ginamit ko ito. Nagganon ako. Alam ko yung yellow Kasi pagtingin pa lang nila, masamaan ang tingin. Hostile na gano'n.
So, lalo ako magdrama. Pag maglakad ako na maraming makita ako na kalaban ko sa politika, gaganong kaagad ako. May mahulog. Ganon. Tingin naman yan sila. Sino? Kawawa. Ayan, sige pa. Diba? Diyan sa labi sa Manila, ginaganong ko yan. Pero maya-maya, kabugin mo sa uli ko mo. Kunin mo. Ayan siya mismo ang nagsabi, mga kababayan, hindi tayo. Inuulit ko lang sa inyo na kung saan may sinabi nga siya, mga kababayan, noon nung nagbibiruan sila, nagtatawanan sila nitong si Kibulok, bigla niyang nai-open yun kahit wala naman nagtatanong. Di ba sinabi niya na pag may kasalubong siya na kalaban niya sa politika, dinadramahan niya. Ibig sabihin, mga kababayan, gumagawa siya ng drama na kunyari may sakit siya, hindi siya makalakad ng ayos, kaya kaya kinukuha niya yung tungkod niya. Tapos pinapakita niya doon sa mga taong kalaban niya sa politika na may nararamdaman siya. Para nang sa ganun maawa daw sa kanya, pero drama lang daw lahat ng yon. Tapos sasabihin ng mga taga-suporta, pakita mo nga yung wala naman sinabing ganyan si Tatay Digong. Maliwanag na siya nagsabi. Eto pa, di ba nung nakaraang araw, I never said nung nakaraang araw, mga kababayan, napag-usapan natin yung ibinuking din ni dating Pangulong Duterte yung kanyang sarili. Na hindi daw siya nagmamalinis. Kasi, mga kababayan, nagdanakaw din siya. Siya mismo nagsabi nun nagdanakaw din siya sa kaban ng bayan pero ubus na daw. Eto, pakinggan pa natin Yung mga nagsasabing walang kasalanan dyan, eto, pakinggan nyo to. in public, shoot to kill. Kaya may order sa rin dyan, shoot to kill kayo. Walang pakialam dyan sa human rights. I don't give a shit kung anong gusto nila. This campaign, shoot to kill, will remain until the last day of my term. My orders are sa police pati military. Shoot them dead. Mahirap kayo. Putang ina. Sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. I hate corruption. Ayan. Pakinggan nyo to May sasabihin kasi siya dito. I hate corruption. Ayaw niya daw ng corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. Ayan Diba? Napakaliwanag, mga kababayan. Siya po nagsabi niyan, hindi tayo. Sabi ko nga po sa inyo, lahat ng ipinapakita natin dito hanggat maaari, yung totoo lang. Sa kanyang bibig nang galing, I hate corruption. Pero hindi daw siya nagmamalinis. May ninakaw din daw siya, nagnakaw din daw siya. Pero ubus na daw. Wala na, mga kababayan. Yan yung sinabi niya mismo. Siya na nga mismo yung naglalaglag sa kanyang sarili. Kaya yung mga kababayang Pilipino natin na mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, wag po kayo magagalit sa akin. Kung sinasabi ko lang yung totoo dito, na galing din mismo sa bibig ng dati pong presidente. Na sinabi niya mismo na siya ay hindi nagmamalinis dahil nagnakaw din daw siya. Marami daw din siyang nanakaw pero ubos na daw po. Yun yung pagkakasabi niya. So yung mga nagsasabi dyan na fake news, eto mga binabalita natin dito, ayan mismong si former president yung nakatayo dyan at nagsasalita. Hindi po tayo, inuulit ko lang sa inyo. So magaling yung maliwanag, mga kababayan. Tapos diba sinasabi niya, wala daw siyang inutos sa publiko na itumba yung mga kababayang Pilipino natin. Pero paulit-ulit niyang sinasabi yan sa mga interview niya, wala siyang pakialam sa human rights. Tapos ipinagtatanggol ni Harry Roque ngayon, laban do sa mga tao na nalabag yung karapatang pantao nila. Diba? So kung titingnan nyo, ganyan nila pinaikot, mga kababayan, ng bansang Pilipinas nung sila po ang nasa kapangyarihan. Kaya nga kung tutusin, expected na ni dating Pangulong Duterte na mangyayari sa kanya to, na may kailangan siyang harapin at panagutan. Hindi po natin pwedeng isisi yan kung kani-kanino. Kasi hindi naman po sila dadating sa part na yan kung hindi po nila ginawa yung mga ganyang klase ng pagkakamali, especially laban sa kapwa natin Pilipino.